Hello po mga ka-vlog, magandang araw po sa inyo. Ito po muli nagbabalik syempre Kyle the Great para sa panibago kong short video tutorial. Okay? So sa tutorial na to mga ka-vlog, tungkol po ito sa kickstarter assembly o kick lever assembly ng Yamaha STX 125 motorcycle. Yan po. So sa video na to mga ka-vlog, ang gagawin ko po is all about assembling o pagre-repair, pagbubuo. Dahil ito pong kick starter assembly na to, kulang yung pyesa dito. Wala po siyang circlip, wala po siyang plate washer, at wala pong steel ball. Yan. Kaya nahuhugot po itong kick lever. Kung mapapansin ninyo dito sa butas, yung sa bilog na to, wala pong nakalagay na steel ball. Ang naiwan lang po yung spring nya. So lalagyan natin ng steel ball yan. The rest, kung ano yung kulang, ilalagay natin. Kaya nag-provide po ako ng mga parts na kulang o yung mga nawawala. Una na nga dyan yung steel ball. Ito. Yan. Yung eksakto doon sa butas. Plate washer. Yan. Kailangan natin yan. Then nag-provide po ako ng dalawang klase ng circlip. Yung inner tsaka outer. Ito po yung inner circlip o inner ring na tinatawag. Number 16 po yan mga ka-vlog. Inner ring number 16. Then ito rin po yung isa pang circlip na outer type. Ito. Outer circlip mga ka-vlog. Yan naman po ay number 13. Okay? Number 13 po. Of course, magpo-provide din kayo ng tools na kailangan dito sa pag-ayos ng Kickstarter. Ito. Number 1, yung snap ring pliers. Ito. Kailangan ito mga ka-vlog. Yan. Mag-provide na rin tayo ng pliers. Yan. Plyman. Then, nag-provide po ako ng sliding T-bar na 1/2 drive. Sliding T-bar. At kasama dyan, yung 1/2 drive na 19mm socket. Okay. Pwede rin po kayo mag-provide ng ratchet o socket wrench na 1/2 drive. Okay. Extrang grasa at extrang basahan. Okay. Mag-i-start na tayo mga ka-vlog. Sisimulan ko na yung tutorial na to. So, ugutin na natin itong kick lever. Alisin na natin. Yan po. Tapos, alisin natin itong 19mm flange nut. Gagamitan natin ito. So kung nahirapan kayo, ang technique dyan, ibalik nyo tong kick lever na to para makontrol ninyo yung nasa baba. Hawakan nyo to gamit ang kanang kamay habang niluluwagan nyo yung nut gamit tong tools gamit ang kaliwang kamay. So ang pagtanggal, counterclockwise o pakaliwa. Yan. Yan. Okay. Pag medyo maluwag na yung nut, alisin nyo tong socket. Iikot nyo na lang ng ganito, pakaliwa. Ganyan lang. So, tanggal na po yung 19mm flange nut. Yan. Okay. Huwag nyo wawala to, tago nyo muna saglit.
Then, alisin nyo na ulit tong kick lever. Yan. So, gumamit kayo ng basahan para maganda yung paghawak. Alisin nyo naman tong part na to. Ito. Yan. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito pong part na to ang tinatawag na boss kick crank. Okay? Kung meron boss clutch na tinatawag, meron pong boss kick crank. Nasa description po yan ng parts catalog ng Yamaha STX 125 old model. Okay? Naka-label po yan. After na mga ka-vlog, ihandaan nyo na yung kick lever, tapos grasa. Okay? Itong portion na to, itong butas, yung lagayan ng steel ball, lalagyan nyo ng konting grasa. Okay? Grasahan nyo to. Yan. Pagkatapos malagyan ng grasa, isunod nyo na agad yung steel ball. Ito. Yung steel ball na to, ipasok nyo rito. Yan. Ibaw nyo ng konti sa butas. I-spread nyo yung grease ng ganyan. Para di po mahulog. Antay kalawang na rin. Pagkatapos, ihandaan nyo na yung boss kick crank. Ito. Yan. May tamang pagsalpak niya mga ka-vlog ha. Iganto nyo. Position nyo ng ganito yung boss kick crank na to. Tapos ihandaan nyo yung kick lever. Yan. So ganito nyo muna. Kasi iikot yan pagkatapos eh. Para mag-fit dito yung steel ball sa butas na yan, no? Yung bilog. Ganito. Position nyo ganyan. Ganitoin nyo. Paharap to sa inyo. Yan. Ganyan ha. Pag nakaganyan yung posisyon ng dalawa, pagsamahin nyo, ito ipatong nyo pababa. Make sure na di mahulog yung steel ball ha. Ganyan. Yan. After nyan, ikot nyo lang ng ganito. Yan. Para mag-lock yung steel ball. Yan. Pero hawakan nyo muna mga ka-vlog ha. Huwag yung bibitawan. Pwede pa mahulog yan. Pagkatapos mga ka-vlog, pag ganyan, isunod nyo na yung plate washer. Ito. Ilagay nyo rito sa gitna. Yan. Ilusot nyo ng ganito. Yan. Okay. Tapos isusunod nyo yung circlip. Depende kung anong gagamitin niyo, kung inner type o outer type. Pero dito sa vlog na to, sa tutorial na to, ang gagamitin ko po is yung outer na number 13. Bago yun, pwede nyo nang ilagay ito dito sa bungad o sa end part ng kick shaft o kick axle. Ilagay nyo na ng tama. Salpak nyo ng ganyan. Yan. Ihandaan nyo na yung outer circlip na number 13 at yung snap ring pliers. Yung dulo nitong dalawa, ito, tinuturo ko, isuksok nyo, ilusot nyo dito sa dalawang butas ng circlip. Yan. Aalalayan nyo yung mga ka-vlog ha. Dalawang kamay ang gagamitin. Yan. Medyo malikot lang. Yan. So aalalay kayo gamit ang, kung right-handed kayo sa paggamit ng tools gaya nito, aalalay kayo gamit ang kalawang kamay. Yan. Ibubukan nyo itong mga ka-vlog ha. Igigrip ninyo itong snap ring pliers ng tama. Alalay lang. Basta mailusot agad para hindi masyadong mapersa tong circlip. Alalayan nyo ng kalawang kamay, papasok dito sa ibabaw. Sa ibabaw ng boss kick crank. Ilulusot nyo itong circlip. May kanal kasi yan sa gilid eh. O may suksukan ng circlip. Ayan. Ayan ha. Ibukan nyo ng konti. Kailangan mabilisan ha. Alalay kayo. Baka tumalsik. Ayan. Ibukan nyo gamit yung snap ring pliers. Ayan. Tulak nyo lang.
Yan. Tignan natin ha. Alisin ko tong buong kickstarter assembly dahil kompleto na siya. Hugutin ko tong kickstarter assembly. Yan. Yan ha. Silipin natin mga kablog ha. Bompa natin para makita na ninyo. Yan. Basta tulak nyo lang. Yan. So pasok na yung circlip mga kablog. Medyo nabuka lang ng konti. Pwedeng ano yan, pwedeng gamitan ng tool. Ipit ninyo, compress niyo na tong dalawang dulo para sumikip. Yan. Kung makapansin nyo mga kablog, merong kanal. Yan o, may kanal part dito sa boss kick crank. Ito tinuturo ko. Diyan po nilulusot yung circlip. Yan. So yan, technically hindi na po nauhugot yung kick lever. Hindi na siya naiwalay sa boss kick crank. Yan, hindi na siya nauhugot, hindi na siya naalis kasi may nakaharang na plate washer tsaka circlip. So nalock na siya. So ganun lang mga ka-vlog. Balik nyo na. Balik nyo na rito pagkatapos. Tapos ibalik nyo na rin tong 19mm flange nut. Dito, lagay nyo sa dulo ng kick axle sa thread. Iikot nyo clockwise o pakanan. Kakamay muna natin. Pag medyo naglalak na o sumisikip na, gagamitan nyo na siya ng sliding T-bar. Ito, tsaka 19mm socket. Tapos iikot nyo yung nut clockwise o pakanan. Dahan-dahan lang mga ka-vlog. Yan. So may quit na siya mga ka-vlog. So ayan, tapos na mga ka-vlog. Yun lang po. Yan lang po yung simpleng tutorial. Yan. So ayan, ayos ko na yung kickstarter assembly. Tapos na po mga ka-vlog. So sa mga nanood, maraming salamat po. Hanggang sa muli and God bless.